Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Patuloy pa rin nga ang pagtudugis ng ating kapulisan at nitong si virus ng Senado na si Riza Hontivirus dito sa self-proclaimed Son of God at peking pastor na ito na si Apollo Kibuloy dahil nga umano hindi na rin mahagilap at mahanap-hanap kahit na all forces na ang nakatoka sa paghahanap sa kanya. Tila ba totoong desidido itong virus na ito sa pagpapakulong dito sa Kibuloy na ito? Tuloy-tuloy lang ang manhunt na tila ba walang pahinga ang ating mga tagapangasiwa ng batas sa pagtugis kay Kibuloy na ito. Nag-init naman ang ulo nitong mayor ng Davao na si Mayor Baste Duterte dito sa pideya na ito dahil nga sa pangalan ng kuting ng norte na ito at ang kanyang asawa na si Lizata Nasmags, ang ahas ng Senado ay binura sa drugs watch list. Pumalag din naman ito sa hepe ng pideya na si Lazon dahil sa nakukuha lang pala ito sa pera. Hindi na nga rin mahagilap itong sikuting ng norte na ito at itong si Lizata Nasmags dahil sa matinding pagbubulgar sa kanila ni Maharlika sa drug test nitong sikuting na napatunayan niyang vangag at gumagamit ng pulburon. Tila ba natatakot ang couple of crimes na ito sa mga ito dahil wala na silang takas sa gupit ng batas at sa gupit ng parusang mayaatol sa kanilang mga ulo. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at kanilang mga dinadamdam. Sinabi nga nila, may opinion mga kabayan kung nagtrabaho lang sana ng maayos, walang pera-pera, honest to serve with dignity. Hindi magkakaganito ang ating gobyerno, pero mga kapal mukha, shame. BBM, ikaw ang ama ng bayan. Do your own decision. Huwag naman lagi magpadikta. Kung like PRRD o mga Duterte lang sana, peace ating gobyerno. Iingatan, high pride attitude, sa Kim talagang walang mangyayari. Pastor Kibuloy, ang dami niyang tinulungan mga Pilipino. Itigil niyo yung gulo. We are one Filipino. Stop it sa mga ugaling yung mahilig mainggit. Damn, lahat mahal ito at dapat nyo hanapan ng mga solusyon. Ito ang kanilang milyong-milyong Pilipino. Nasa ng Senate, dapat imbestigahan nila ito. Mahilig rin silang mag-investigate kasi sa tingin ko, kung titignan mo ang document ng presentar ni Maharlika ay authentic. Bakit walang investigasyon? Nasan sila? At isa pa yan, yung PCSO. Dapat imbestigahan din ng Senado. Nasaan na kayo mga senador? To serve and to protect ang mga nagbibenta ng pulburon, ganun po ba? Paano naman yung mga kabataan na nabibiktima ng droga na yan at mga adik na nagre-repa? Ano ang gagawin nyo? Dumadami na naman ang adik mga sir. Ano ang sasabihin nyo sa mga nabiktima ng droga kung isa sa pamilya nyo ang mabiktima ng droga? Hindi naman kayo pinanganak kahapon para hindi nyo alam ang nangyari sa ating bansa. Kung mababa sa Nimo Mayor Idol Baste ang komento ko, go 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 lang Idol Mayor Baste. Basta hibalo kami, gibuhat nimo ang lahat upang walang mga kabataan na masisira ang buhay ng dahil sa droga. Para sa akin, ikaw ang the best mayor sa Davao at sana maisip ng mga adik at drug pusher, mahal mo ang kabataan kaya ayaw mong mayroon nalulong sa droga. Amping ka nakanamoy, Mayor Baste, God bless you po. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Pag binangbang-bangbang kayo, di naman ako tatamaan ng bala kasi malayo ako. Yun yung concern ko. Papayag ba kayo na isalang kayo ni Marcos Jr.? Here's another thing my friend told me. My friend told me, ha? A lawyer friend, Amerikano. Sabi niya, you know what? Kaya lang naman ang gobyerno ni Biden, sabi niya sa akin, kaya lang naman ang gobyerno ni Biden ay friend with the Marcos. With the Marcoses, sabi niya, ito statement niya to, because of China. Hindi niya in-elaborate. Kayo na mag-elaborate. Kaya lang naman, nag-friend ang Biden administration kay Kuting because of China. You elaborate. I don't know kung ano ibig niya sabihin.
Pero siguro baka kayo may interpretation. Hindi po tayo titigil. Marami tayong mga expose. Habang nagbablog tayo, ang daming pumapasok from different sectors of government. You fight for what is right. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi na tayo pwede magdasal ng magdasal. Umaksyon kayo. Kailangan nating... So dahil pinahihirapan po ng gobyernong ito, ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, at sa pakikipagsabwatan ni Lason, okay? Director General Lason, Chief of PIDEA, ang ating pong mga kawawang lawyers na nag-aral, nagsunog ng kilay para sila ay maging ganap na profesional. Ito po ay, ito, sabi mo nga ito, Laso, ay, ba't ganyan? Okay? Ito, Laso, sabihin mo nga ito kung AI to. Dami mong alam eh. Dami mong kasinungalingan. Ito ha, pakita ko lang palangga. Okay. Laso, AI ba yan? Mga palangga, do you think AI yan? Okay? Ayan. Pakita ko lang. I-scan ko lang muna sa inyo, tapos i-explain ko yan. Mahaba kasi yan. Okay. Ito, Laso. Okay. Etong mga hanash mo, AI ba yan? AI ba yan, mga palangga? May logo, ayan, may bagong kasinungalingang Pilipinas. Ayan, no? Okay? Ayan. Gusto ko lang, i-post natin to mamaya. Ayan po, medyo mahaba lang. Pero, so, okay. Ano po itong dokumentong ito na gustong iparating sa inyo ng ating mga kawawang PIDEA agents, PIDEA lawyers, na ngayon ay pinagtitripan, ginugurgur sila isa-isa nitong Laso at ang kanyang mga kasabwat. Mga kababayan, kaya ginigising ko ang inyong mga diwa. Kaya ita-challenge ko na naman ngayon itong jutang ginemis na gobyernong ito na si Laso, kung sasabihin na naman niya AI to. Ngayon, ito pong dokumentong ito, pinaparating sa atin ng ating mga palanggang mga lawyers and agents sa loob ng PIDEA, okay, na si Laso, mga palangga, ay pinagtatatamnan ng mga kaso ang itong mga lawyers na ito na pinagdududahan niya na puting ahas. Hindi naman yun. Iisa lang naman ang puting ahas ko dyan. Tapos idadamay mo lahat. Kaya wala talagang leadership skills. How can you be a leader kung bangag ka? Okay? So ngayon, itong basahin ko, ito. For all PIDEA lawyers, from acting Director, Legal and Prosecution Service, subject, Director's General Directive, request for written authority to practice ATP law. April 4, 2024 to undate. Okay? Very, very, what do you call it? Mahaba. Pero, ito po ay, basahin ko itong, itong drama ni Laso. Okay? Sabi dito, on March 5, 2024, this service forwarded to the Office of the Director General through CSWD, dated March 4, 2024. The respective request and signed undertakings of PIDEA lawyers who intended to request for a written, limited authority to practice law. Unfortunately, the same was disapproved by the Director General during March 7, 2024 meeting with LPS lawyers and other lawyers from NQH. In the said meeting, the Director General reiterated his authority to grant, Director General si Lason, to grant permission to practice law. Also, he informed that the attendees that is willing to reconsider his decision as long as we can provide specific undertakings that address the following concerns of the agency will to case tracking, conviction rate, decongestion of PIDEA detention facilities, Pero masyadong mahaba yan. Explain natin sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon sa PIDEA. Ang nangyayari po ngayon sa PIDEA, ang ginagawa ni Laso upang ipagtanggol yung kanyang mga kasabwat. Okay? Ipagtanggol yung narrative niya na tama lang daw yung pagtatanggal sa mga lawyer na ilipat itong mga abogado sa mga bundok ng hibok-hibok. Kasi eto yung mga abogado, ito yung mga agent na gumagawa ng tama. Yun ang tinatamnan niya ng kasinungalingan, pinipresent niya kay Kuting. Kasi nga naman, kasabwat niya si Kuting at si Lisa Tanas.
So, gina-justify niya na itong mga lawyers na ito ay kailangan tanggalin o ilipat sa mga malalayong lugar at ilayo sa kanilang mga pamilya, mga palangga. Ganito po kasama ang pamunuan ng PDEA dahil bangag ang presidente ninyo. At yung kanyang kasabwat dyan, palangga, naulat ko na rin to sa inyo, itong direktor na si Bitong. Si Bitong, aka Kalbo, ang tawag dyan sa kanya. Ang ginagawa nila, mga palangga, gumagawa sila ng mga peking report. Okay? Dahil alam ni Lasso na yung kanyang principal, ang kanyang presidente ay bangag. At si Satanas bangag din. So, tinitake advantage sila. Well, the fact na sila ay parehong intensyon para guluhin ang buhay nyo dyan, sirain ang kinabukasan ng Pilipino. Gumagawa sila ng mga peking reports papunta sa Malacanang na sinasabi nila itong mga abogado na ito ay ganito, ganyan, gumawa ng chuchu-chuchu, pero ito ay mga tanim kaso o fabricated. Sino ang author ng mga pag-fabricate ng mga istoryang yan? Si Lasso, dahil idol niya si Liza. So gumagawa sila ng mga fabricated story dito sa mga kawawang abogado, agent. Kaya nga nakakarating to sa atin mga palangga, mga report eh. Okay? Pino-forward nila sa Malacanang para ma-justify yung kanilang pagtanggal sa tao kasi papalitan nila, ayon sa ating source, sa loob, ang pinapalit nila ay yung pwedeng magprotekta sa mga polboronic. When I say pwedeng magprotekta, yung pwede niyang kasabwat sa kanilang illegal dealings sa loob ng PDEA. So yung mga fake, mga palangga, mga peking mga report ay ginagamit ni what? Ginagamit nila para maging, ito, si attorney ganito ganyan, si attorney Maharlika, si attorney Zorro, kunyari, ay sinasabi na may ginawa ito. Pero ang totoo, mga kababayan, ang gusto nilang ipalit yung makikipagsabwatan sa kanila. Alright? So ngayon, itong kasabwat dito ni Lasso, mga palangga, ay si yung SJ niya. Yung SJ Peralta. Okay? Imagine niyo, mga kababayan, kung ganitong klaseng gobyerno natin, yung PDEA na supposedly ini-ensure niya na mahuli ang mga malalaking sindikato na katulad ni Sayarot. Remember Sayarot? Nakasama ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa sa New York. Kaya talagang hindi mahuhuli ang mga malalaking isdang sindikato kung si Lasso at si Kuting, si Lisa ang nandiyan. Dahil sila ay magkakasabwat. Kitang-kita naman mga kababayan. Okay? So ngayon, itong PDEA na ito, okay, ang ginagawa nila at yung mga kasabwat nga nila, so mga kababayan, kaya nakikita ninyo mababa yung turnout ng hulihan ng pulburon. Bakit? Nahuli na si Sayarot, pinakawalan pa. May narinig ba kayo na mga nahuling big time na malalaking sindikato na nakulong? Wala. Madalas sa balita, may nahuli pero hindi alam kung sino. May pinapakita silang pulburon pero hindi nila nahuli yung taong nasa likod. Bakit? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila din. See? Sila-sila din mga palangga. Kaya mababa yung turnout o yung result ng kanilang paghuhuli-huli dito. Kaya eto mga palangga, naaalarma ang mga tao sa loob ng PDEA. Dahil ang organisasyon, okay, yung kanilang, the organization, the PDEA, ay walang kredibilidad at walang maipapakitang mabuti sa taong bayan dahil mismo, pinakita ko nga sa inyo ang video nila so kung paano niya dibdiban ang abogadong si Attorney Delgado. Remember that video mga kababayan? So ito yung resulta ngayon ng PDEA na sila ay walang kwenta, walang kredibilidad at doon pa lang sa kanilang pag-debunk doon sa paper o sa document na ipinakita ko, yun ay makikita mong bangag sila. Puro sinungaling. Kaya wala silang matataas na mga taong nahuhuli at walang kwenta yung kanilang mga drug operation, chucho, kasi sila ay magkakontsabahan. Pag gumagawa ng kabutihan, itong mga agent, itong mga lawyers na nandiyan sa investigation department, ang ginagawa po, ayon sa ating puting ahas, kunyari ikaw, palangga, tignan natin.
si Queen, okay? Si Leo. Andito pa si Lisa Marcos, si Tad. Okay, nandito. Okay, si Mike, kunyari. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila, kunyari ikaw ay agent, ginagawa mo yung trabaho mo, once na nakasakote ka at na laman ni Lazon, okay, ni Director Lason sa lipunan yan, ay liligwakin ka. Iinventuhan nila ng kwento, dadali sa Malacanang, hindi naman nagbabasa si Kuting ng mga report na yan. Hindi naman sila paano pa magbabasa yan? Bangag yan. At bakit naman ipapahuli ni Marcos Jr. Itong mga malalaking isda na supposedly yuhulihin, or what I mean, yung mga fabricated story nila. So kasi siya mismo ay bangag, siya mismo ay nakipagkunsyabahan dito kay Sayarot, bit pa nila sa kanilang mga state visit. So definitely, kahit anong report na gawin ni Lasso, approve lahat yan. Lahat ng kasinungalingan, wala nang thorough investigation. Bakit ganito? Bakit yung lawyer na ganito? Kasi mga kababayan, wala naman talagang planong linisin ni Marcos Jr. ang bayan natin para hulihin ang mga pulboronic manufacturing? Kasi they're part of it. Part siya, maliban sa sumisinghot ang jutang ginimis na presidenteng ito, based dyan sa ating sa dokumento na hinarang ng panahon ni Noynoy ay they are part of the business. They are part of the business, mga palangga. May nakita ba kayo na mga hinuli na mga tawag dito yung mga international syndicate na pumapasok? Meron ba kayo nakita kumpara yung mga in the past ng mga nakaraang mga administrasyon, hindi lang kay Duterte, kay Noynoy? Wala. Kasi tayo na nga mismo nag-i-export sa Australia, 'di ba? Yung na-intercept ng Australian Federal Police, 'di ba? Bago pag pumasok man mga palangga, nakatimbre na kaagad sa mga tiwali diyan sa PDEA. What do you expect? Kung si Lasso ay nandiyan, what do you expect kung ang presidente nga ninyo ulit-ulitin ko ay bangag. At kaibigan nila ang nagmamanufacture ng pulburon. Walang mahuhuli, labas-pasok, mga sindikato na may bit-bit o may ilalabas na pulburon kasi they are part of it. Diba? Yan ay ayon sa ating mga informante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non-bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Lasso, na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng seguridad. So ano na lang ang future mo, mga kababayan? Ano ang future ng mga anak ninyo? Okay? Imagine 2 years ago na, magdadalawang taon na, simula nung umupo itong si Lasso na ito, lalo kayong nilalason sa pulburon. Di ba? Ano ba yung malalaking, sabi ko nga, may malalaki ba silang nahuhuli? Wala. Okay? Yung 560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga palangga, yung kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay abandoned shipments. See? Ang nakalagay, abandoned. Kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid. Di ba? Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila Lasso abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari ilagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin ni Lasso, tanggalin mo yung pangalan na yan. Matadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, hindi ni-declare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect.
Kasi itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni Lasso. Gaano kahirap sa inyong mga Pilipino, sa atin, dyan sa lalo na nandiyan kayo palangga. Pwede naman i-check ng may media yan eh. May mga record yan. Okay? Hindi ko alam ba't hindi ginagawa ng media. Hindi. Actually, alam natin. Ang kanilang trabaho para i-check sino yung mga yan. Bakit, kunyari, abandon, chuchu-chuchu. Di ba? Sobrang pagpapanggap mo, Lasso. Sobrang kasinungalingan mo, kayo ni Kuting, na kunyari anti-droga kayo, ganun, pero kayo, itong gobyernong ito, ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas. Nilagpasan niya lahat ng mga presidente, lahat nilagpasan nyo, yung sinasabi natin, si Noynoy ay pinaka-worst president, pero ito 100 million times worst ang presidente ni Bangag Jr. dahil lahat sila ay nakipagkontsabahan at ang presidente nyo ay isang bangag. Dahil nilinlang tayo, 2 minutes lang ang kanyang pagproseso ng kanyang drug o pulburon test. Sa kasaysayan ng PIDEA ng Pilipinas, ngayon nyo lang nakita kung paano ka-inutil, walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo dahil nga bangag. Nakita nyo na, kayo namang mga Pilipino na nakakanood, nakita nyo na, harap-harapan, nasampal ko na nga sa mukha ninyo ang mga ebidensya na meron kayong presidenteng bangag na bangag at lasing na lasing sa ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan. Pero ano ginagawa nyo? Mga kaparian, religious group, from all sectors, mga negosyante, maliit, malaki. Anong ginagawa ninyo? Yung iba tahimik kasi nga, pinapaboran kayo ni Lisa, pinapaboran kayo ni Kuting. So hanggang gano'n na lang ba? Pag yan, gumana ang aking power, lilipulin ko kayong lahat, mga palangga. Kung pag ako umiihipan ko kayo ng pinakamalakas na hangin, di ba? Hindi nyo lahat madadala sa hukay ang ninanakaw nyo sa kaban ng bayan. Ang isipin ninyo ay future ng kabataan. Harap-harapan po, mga kababayan, na ang pulburon sa Pilipinas ay 3-5 na lang. Dahil wala naman silang campaign na talagang kampanya laban dito sa pulburon na ito. Dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera, abala sila sa pagpapanalo sa loto, abala sila sa pangangamkam, pagtatanggal ng mga lawyers, mga agent na nagtatrabaho lamang ng tama para eradicate itong mga dorogista, mga pulboronic, hulihin. Pero kapag nahuli at kaibigan ni Lisa, labas ka ng kulungan kahit non-bailable offense ka pa. See? Kaya dapat hindi lang palitan, sabi nga nito mga puting asko. Ms. Maharlika, grabe. Kawawa po kami dito sa loob. Dapat na talagang palitan nitong si Lasso. Sabi ko sa kanya, you know what? Hindi lang dapat palitan si Lasso. Ang tanggalin nyo, kako, ang presidente nyong bangag. Dahil dyan nag-uugat ang lahat. Kahit tanggalin mo si Lasso at palitan yan ng panibagong Lasso 2, Lasso 3, Lasso 3, you know? Lason, lahat, lason pa rin yan hanggat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang nag-uupo niyan. Diba? Hindi dapat si Lasso ang palitan, ang bangag na presidente. Dahil pag nawala yung bangag niyong presidente, mawawala na yung mga sugapa. Mga sugapa dyan sa iba't ibang ahensya na wala nang ginawa kundi pagkaabalahan ang pagnakaw o pagpapahirap sa inyo. Diba? Ngayon ang question nga, ang sabi nga nitong mga kapalangga natin, Ms. Maharlika, hindi namin alam, kung parang nakikita naman daw ito ni Presidente, sabi ni Presidente Kuting. Sabi niya, pero ang hindi namin alam, bakit wala siyang aksyon na ginagawa? O baka, sabi ng mga taga-PIDEA, na matinong mga taga-PIDEA, na-appreciate ni Marcos Jr. Na-appreciate ni Lisa yung ginagawa nila. So, sabi ko nga, nako sir, hindi na tinatanong yan. Ang question is, magkano ang entrega ni Lasso kay Lisa Tanas? Dahil una sa mga expose ko, kung natatandaan ninyo, sa PAGCOR, kumukolekta si Lisa ng 100, ayon sa ating source, 150 million a week sa PAGCOR pa lang. Okay? Sa gambling money pa lang.
Kumukolekta nga sa Okada, mayroon akong ebidensya dyan. Na hinahamon ko si Lisa, pag kinasuhan niya ako, ipipresent ko sa court ang mga ebidensya ko. Doon pa lang sa PAGCOR, kumukolekta na. Wala pa yung Bureau of Customs. Ang dami mga report sa Bureau of Customs kay Rubio. Isa-isa lang. Kailangan ko matulog. Dahil hindi. Hindi na tayo sisikatan ng araw. Kailangan ko matulog. But ganun pa man. Itong drug money, itong pulburon money na ito, sabi ko sa informant ko, kasi itong informant ko, mga palangga, may hope pa siya kay Kuting. Sabi ko sa kanya, Sir, huwag ka nang umasa. Okay? Huwag ka nang umasa na maririnig ang hinaing nyo ni Marcos Jr. Dahil hindi kayo pakikinggan. Nakita nyo na nga bangag-bangag. Kayo na rin mismo, nakita ninyo yung report in 2012 na siya ay nagbababangag dyan sa Rockwell. Ngayon, ito ba yung sinasabi ni Kuting na, what do you call it? Itutuloy niya continuation ng sinimulan ni Duterte? Yun ay mga kasinungalingan lang ni Kuting kasi para bodulin tayo. Binudol si Sara, binudol kayong lahat na ikukontinue niya yung build. Diba? War on pulburon. Anong ginawa niya? Kinuntino niya yung pagnanakaw. Okay? Pagnanakaw nila noon, ngayon, at magpakailanman. So you have to get up. You have to speak up. Dahil kayo mismo sa PIDEA, mga abogado, tinatapon po kayo kung saan-saan, tinatanggalan kayo ng trabaho. Paano na lang kami? Paano na lang ang mga maliliit na teachers, nurses, mga tindera, na hindi naman abogado, na hindi naman nila kaya ipagtanggol ang kanilang mga sarili? Di ba? So ano gagawin natin? Itong leader na ito, mga palangga, leader ng sindikato. Si Kuting ay leader ng sindikato. Smuggler, ina-appoint. Imagine nyo, ulitin natin si Michael Ma. Pinigil nila ang hearing sa Congress. Mahigit 1 taon na. Sa halip, inappoint pa na special envoy to China. Kayo ang humusga. Ginawa ko ba yung kwentong yan? Hindi. Andyan naman yan. Nakikita ninyo. May letrato pa. Nakasama nila ang smuggler sa inuman, sa party. Oh, by the way, I don't know kung nakwento ko na sa inyo. Nakwento ko na yata nung May 9. Nung May 9, nung ako'y nagla-live, mga palangga, doon sa countdown ni Kuting, May 9 of 2022, nahagip ng camera ko si Michael Ma. Nandoon pala si Michael Ma. Binalikan ko yung live ko eh. Pag may time ako, ipakita ko sa inyo. Sabi ko nga, nandoon na pala yun. Dahil pinagkukulam ko na yung mga yun. Para hindi na sana ganitong klase ang nangyayari sa bayan natin, mga palangga. Ay, nako. Ngayon, etong si Lasso, gusto kong sabihin kay Marcos Jr., okay? Parang dapat kasi i-call out ko. Kung matino sana si Kuting, parang sasabihin ko, Mr. President, itong inupo mo ay isang barombado at gumagawa ng mga peking report papunta sa iyo para i-justify niya ang mga kasinungalingan niyang pagtatanim o pagpafabricate ng kaso dito sa mga lawyers o yung mga agent na ginagawa yung trabaho. Kaso, magkakasabwat sila. Kayo no ako mag-report sa inyo, sa taong bayan. So, si Lasso o si Lason ay nilalason niya ang organisasyon ng PIDEA. The organization is good. But, yung taong nagpapatakbo, we need that. Kailangan natin ng Drug Enforcement Agency. Okay? Pero hindi natin kailangan ng tao katulad ni Lasso na nangjojombag, nanggigipit sa simpleng traffic dispute na kasalanan niya. Ngayon, ikaw, Marcos Jr., hindi ko na sasabing gumising ka. Kasi hopeless na ako dyan. Bangag ka. Bangag na bangag, magpaliwanag ka. Bakit 2 minuto lang natapos from transaction date and result date ang iyong pulboronic test? Di ba? Kung matino ka, Kuting, dapat ang ginagawa mo, bini-verify mo o kabaga dinitignan mo yung mga inuupo mo kung functioning ba sila sa kanilang mga trabaho, tama ba ang ginagawa nila, chine-check mo kung paano ba ang mga reports dapat chine-check mo, pero hindi mo gagawin yan. Kasi susubuan ka lang nilisan ng pulburon, babangag-bangag ka na. At kapag tinamad ka, magdi-declare lang kayo maglalabas lang kayo ng memorandum or dramatization na may sakit ka. O, kunyari may flu ka, may mga flukol kayo, mga hinayupa kayo. So, hindi na kami umaasa. Ako, mga palangga, believe me, hindi na po ako umaasa na magbago si Marcos Jr. Kasi once a bangag, always a bangag.
Kasi lahat ng mga, ayon sa ating mga PIDEA agents, PIDEA lawyers dyan, ini-escalate nila yung kanilang complaint sa mga umaasa sila sa mga tao sanang masuri yung kanilang ahensya. Kasi we're talking about the future of the Philippines. Ang pagiging durog-durog. Eh sabi ko nga sa kanila, sir, ma'am, ganyan. Okay? Wala na pong pag-asa. The fact na ipinagtanggol ni Lasso at pinalabas na yung dokumentong pinakita ko ay AI, doon na lang, malinaw pa sa sikat ng araw na magkakasabwat sila. Paano maging AI yun? Di ba? So ngayon, eto pa ang maloloka kayo. Every time, ito, mapapraning na naman. Kaya I feel so sorry. Pasensya na po kayo dyan sa PIDEA, mga lawyers, mga agent, kung nadadamay kayo. Kasi tuwing magbablog daw po ako about sa PIDEA, about sa involvement ni Lasso, the next day ay nire-reassign sila. Ibig sabihin, bangag ito si Lasso. Isa lang naman ang kausap ko, bakit mo idadamay ang lahat? Di ba? So, ang mga director, PIDEA directors at mga agent, nire-reshuffle niya. Let's say, base ka ng Maynila, dadalhin ka niya sa bundok ng hibok-hibok. See, mga kababayan, gusto ko buksan ang inyong mga mata. Paandarin niyo ang inyong mga puso. Na ito, after ng mga after vlog natin, mababaliw na, makukrong-krong na naman, magtitrip na naman si Lasso, i-reshuffle niya o i-reassign niya yung ating mga PIDEA agents, itatapo niya. Kawawa yung mga pamilya. Bakit? Itong bunganga ko, itong nganga bells ko, ang mission nito ay para malaman ninyo kung ano yung ginagawang katiwalian ng PIDEA. Bakit kung matino ka, Lasso, bakit mo i-reassign? At again, hindi nga matino eh. Bakit mo i-reassign? Bakit mo tatanggalin o bakit mo itatapon? Kasi paranoid ang tawag dyan. May epekto ka din ng pulburon, mana ka kay kuting. Kasi kung wala kang paranoia, mga palangga, ang taong matino na gustong maglingkod sa bayan, itong kino-call out natin ay gagawa nila ng aksyon. Gagawa nila ng aksyon at ayusin nila ang pamamahala sa PIDEA. But again, hopeless. This is just for the heck of our conversation. For the heck of the argument, mga kapalangga, na hindi nila gagawin kasi the intention of this government bangag ay hubasin ang pera at bangagin ang taong bayan para magiging what? Lalo kayong lumubog sa kumunoy. Kasi ano bang masama sa sinabi ko dito? May masama ba sa sinabi ni Maharlika na ini-expose natin? Hawak pa natin ang mga ebidensya nito. Galing mismo dahil sukang-suka na ang mga, ayan, may sulat pa na ano. May sulat kamay pa yan, mga palangga. Lasso, AI ba yan? Saan yan? Ito. Mga kababayan sa kapapasok, AI ba yan? Paano naging AI yan? AI ba yan? PIDEA yan. Layo ko ng konti. Kasi gusto nila sukang-suka na sila, mga palangga. AI ba yan? Anong kadyotahan yan? Ayan pa, mamaya post na lang natin yan. Bakit natin sinasabi to sa inyo? Even ang kapalit nitong pinagnangawa ko ay buhay ko. Sabi ko nga, mga kababayan, hindi na ako makakabalik sa buhay kong dating pa-cute-cute lang. Kung ang gobyerno ni Bangag Jr., let's open our minds, mga palangga. Kung totoo ang sinasabi ni Bangag na ibabangon niya Pilipinas, bakit nila ako hinaharas? Kung walang katotohanan ang sinasabi ko, bakit ako hindi kasuhan ni Kuting dahil siya tinatarget ko? Bakit hindi ako kakasuhan ni Lisa? Sila ang most powerful. Makipag-ugnayan sila dito sa Amerika. Di ba? Ipinagyayabang nila na best friend na, kakampi nila yung Amerika. Bakit hindi? Friday na ngayon. Sabado na nga dito sa Amerika eh. Linggo na dyan sa inyo. Tama ba? Yeah. No oras na. Yeah, Saturday. Maglilinggo na kayo dyan. Anyway, Friday lang ang taning ko. To file a case against me dun sa ipinalabas kong operation report na si Kuting ay kasama ni Terry. Kaya sabi ko, tangina niyo, huwag niyo Terry. Are you chuk-chucking my husband? Lisa, are you chuk-chucking? Anyway, mga palangga. Anong masama sa sinabi ko? Dapat nga magpasalamat pa kayo na may isang tao na kayang saluin ang bala dahil lang sa pag-expose ng katotohanan. Dapat nga bigyan pa akong award ni Kuting. Right? Mag-agree ba kayo? Dahil itinaya ko ang buhay ko para i-expose. Kaya lang, in-expose ko siya. In-expose ko yung hinayupak na yan. Paranoid po ang tawag sa ginagawa nila
Vindictive narcissist, ulit-ulitin ko si Lisa, ang paghaharas sa akin, paghaharas sa SMN. Ay, Nobyembre pa lang, sinabi ko na yan sa inyo. Sinabi ko na si Pastor harasin, si Sarah, si lahat. Okay? Ngayon, mga palangga, ang question ko, kayong mga nasa loob ng PIDEA, for sure, yung iba dyan, sumasamba kay Lasso. Nagkikisas. Dahil nakikinabang kayo. Okay? Gumagawa kayo ng mga peking report para pagtakpan ang inyong mga kawalang hiyaan, ang inyong mga pangbababoy sa Pilipino. Ilang beses ko nang sabihin, Disyembre pa lang, okay, na si Lasso ay nakipagkasabwat yan sila nila, yung bitong na sinasabi ko. Ang hilig gumawa ng mga fabricated story laban sa mga lawyers na critical. When I say critical sa kanilang mga agenda, kaya nga nandiyan sila para magtrabaho. Talagang ginugurgur nila ang kinabukasan, ang mga karera nitong mga lawyers na to sa pakikipagsabwatan ni Bitong, ni Colonel ni Bitong na yan at ni Lasso na yan. Nire-reassign, binabypass nila ang desisyon ng HR, lahat. Talagang, my God, mga pamangga, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo? Walang nahuhuling mga durugista kasi kasama nila. Okay? Walang makukulong kasi parte sila. Nakita ninyo? So, nasa inyong mga bola. At ngayon, mga palangga, ang gagawin nila ngayon ay what? Lahat ng nagsasalita, even ito mga lawyers na to pag nalaman, ay sinususog sila. Tama ba? Sinususog. Sila ay hinahabol at inuutusan ng gobyernong ito na alamin ang kanilang mga personal background at harasin. Katulad ng ginagawa nila sa akin. Katulad ng panggigipit. Sabi ko nga palangga, hindi na po ako aatras. Kung ito ang mission ko sa buhay, na hindi ko naman pinangarap sa buhay ko. Believe me, I am a happy person. Alam nyo yan. Dapat na nag-TikTok na lang ako. I laugh every day. Okay? Kahit anong unos ng problemang pinagdaanan ko sa buhay ko kahirapan, I laugh, I smile every day. At ang motto ko nga, huwag mong problemahin ang problema. Di ba? Huwag mong problemahin ang problema na yan. Just enjoy life. Continue. Pero paano na yung motto kong enjoy life? Paano ako makaka-enjoy life? Kung everyday ng buhay ko ay mga nakakarating sa aking impormasyon, legit information, ay coming from you. Diyan sa Pilipinas, mga matataas na tao, mga abogado, kayo ay nag-aral, kayo ay pinagsikapan ng inyong mga ina, ng inyong mga magulang, na pinagtapos kayo, AFP man, PIDEA man, lahat man kayo. Kasi ang intensyon nyo ng mga bata kayo, di ba? Kaya kayo nandyan sa government positions na yan o offices na yan kasi ang sabi ninyo nung kayo ay hindi pa nalalason o natitempt magnakaw ng kaban ng bayan kasi maglilingkod bayan kayo. Kawawa naman yung ulit-ulitin natin. Kawawa naman yung susunod na henerasyon. Kung mismo ito mga lawyers na ito na nag-aral, nagpakadalubhasa, ay babarumbadawin na lang ng mga bangag na katulad ni Lasso at dahil kinukonsinti ng bangag na si Kuting at si Lisa. Nasa ang status kayo ngayon? Nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. Pinakamadilim na yugto. Kung akala nyo noon si Noynoy, nagpasalamat pa tayo kay Noynoy. Believe me, lahat tayo, binoljak-boljak din natin si Noynoy. Although, karapat-dapat naman boljakin. Binoljak din naman natin yung mga katiwalian. Lahat, ako binoljak ko katiwalaan ni Pangulong ni Noynoy. Ang sa Pangulong Duterte, ito lalo na itong sinuportahan kung binudol tayo. Sabi pa, ulit-ulitin ko, sa huling patak ng dugo ko, hindi ko po aatrasan ang jutang gininang bangag niyong presidente at ang vindictive narcissist niyong First Lady Ahas hanggang sa huling hininga. Lahat ng pwede kong sabihin sa inyo at sa proteksyon ng sangalan ng katotohanan. I talked to my friend kahapon, a lawyer friend. Nagkwentuhan kami.
Okay? Sabi niya sa akin, "Are you sabi niya, "Kumusta ka na? Protektado ka ba sa ginagawang mga harassment sa'yo?" Sabi ko sa kanya, "What do you mean protected? May bodyguard ako or wala?" Sabi ko, "Wala, but I am careful." Sabi niya sa akin, "Hindi ka ba natatakot?" Sabi niya, "Nagtutuloy ka pa rin ba sa vlog?" Kasi Amerikano 'to. Sabi niya, "Nagba-vlog ka pa rin ba everyday?" Sabi ko, "Oo, nonstop." Sabi ko sa kanya. Sabi niya, "Naisip mo ba na dahil sa ginagawa mo ngayon," kasi sabi niya, "Naniniwala ako sa'yo. And the fact that the Marcos reputation in the world, you know, kilala ng buong mundo na sila ay ganyan. Okay? Mandrobo, mga ngamkam, lahat. Pero sabi niya, I'm worried for your life." Sabi niya, "Wala na ba bang chance na na parang stop na ako kasi yung ginagawa sa akin." Sabi ko, "You know what, my friend? Do you think makakatigil pa ako? Do you think pag tumigil ba ako, hindi nila ako gagalawin?" Sabi ko sa kanya, sabi ko, ito yung kapalaran. Okay? Ito na yung magiging buhay ko. Kahit mawala yung putang inang mga yan, gugururin para nila ako. Kaya sabi ko sa kanya, I will fight. Lalaban ako sa ngalan ng katotohanan hanggang sa huling hininga, kahit buhay ko pa ang kapalit. Kasi ang kalaban ko, ang kalaban ninyo, not only ako lang, mga kababayan, ay sindikato. Hindi po ako makakabalik na kahit gustuhin ko man. Kahit gustuhin ko man na hindi ko na sila, pero hindi ko kasi kaya yun eh. Natatahimik na lang ako, matutuwa sila. So hanggat may hininga ako, hanggat makakapagsalita pa ako, mga kapalangga, tuloy-tuloy ang laban. Sabi ko nga, sabi nung kaibigan, ng friend ko, "You're already here in the States. I know you have your First Amendment right. Sabi niya, eto yung kapalit. Alam mo naman dito sa Amerika, di ba? Pero iba yung nangyayari sa'yo. Dito ang dami nagsasalita laban sa gobyerno. Pero hindi katulad dyan sa Pilipinas." Sabi niya sa akin, "Basta, I'm just here to help you, whatever." Sabi ganun sa akin. Pero mga palangga, anong message ang gusto kong sabihin sa inyo? Kung itong mga abogado natin, itong mga matitino, matatalino, mga dating politiko, kung may matino man, ang mga mainstream media, natatakot sila dahil, vindictive nga itong presidenteng ito, itong bangag na ito. Takot sila. Actually, hindi sila takot dahil takot sila. Takot sila na maapektuhan ang kanilang mga negosyo. Ako kasi wala naman akong negosyo sa Pilipinas na pinanghinayangan na silipin o ipaano ni Lisa, ipasara niya or ipasunog niya or something. Wala namang mawawala sa akin. Buhay lang. Precious life na pwede nilang tanggalin sa akin. But mag-iingat ako. So, binibigay ko po sa inyo, mga kababayan, ang bola. Binibigay ko sa inyo ang mga desisyon. Hindi nyo ako kung ayaw nyo, maniwala sa akin, then get out from my blog. I'm not forcing you to believe me. Ang nilalatag ko sa inyo, mga kababayan, bangag-bangag na po ang inyong kinabukasan. Kasinungalingan. Kaya nga sina-challenge ko. Ito na may written, yan ba ay AI? Sino ang magbibigay sa akin nitong mga dokumentong ito? Mga palangga, kung hindi nasukang-suka sila, AI yan? Sabi nyo, ipapost natin yan mamaya. Nasa mga kamay nyo, mga kababayan. Huwag kayong pasisindak kapag tayo ay maraming nagsasalita. Yung isa, medyo masindak-sindak pa, 2, 3. Kasi, sindikatong kalaban. Pero pag kayo'y nagsama-sama sa isang kalsada, malaking kalsada, hindi na po ito usapin kung ikaw ay, ang relihiyon mo ay, o ikaw ay a member ng KOJC, o ikaw ay iglesia, o ikaw ay Muslim, o whatever. Kung ano man ang sikta o katoliko ka, hindi na po ito usapin kung ano ang religious belief mo. Hindi na ito usapin kung ano ang iyong political affiliation. Wala na kayong kakampi.
pinupukaw ko rin ang mga kongresista dyan. Okay, na kahit pa paano may matitino pa ng konti-konti siguro. Dahil hindi lang sila hindi makaporma dahil ginigipit ni Tambaluslos. Ito ba ang gobyernong gusto nyong tahakin ng mga anak ninyo? Na may nagsasalita na, actually hindi lang ako eh. Andyan, ako nagpapasalamat ako. Ang dami na nagsasalita. Andyan si Matapang. The fact na sila ay nagsasalita at nag-a-agree sila at naniniwala sila sa mga dokumentong ibinibigay natin, they are part of this crusade natin. Ms. Malutiquia, thank you. Lorraine Badoy, thank you. Ka Eric, SMNI, Pastor, Pangulong Duterte, sino pa ba? Joey, Sas Rogando, Macanas. Lahat kayo dyan, hindi ko na kayo maisa-isa. But I thank you. Kasi sabi ko nga, nung August of 2022, una akong nagsalita laban sa gobyernong ito sa kabila ng pag-support ko sa kanila. Hinarap ko ang mga mura ninyo, hinarap ko ang mga pangutya ng mga dilawan. But this is not about dilawan anymore. If you love your country, if you love your life, if you love the future of your kids. Mga kababayan, kakalungkot. Grabe ang nangyayari sa ating bayan. Araw-araw. Bakit ako nag-emotional dito sa mga abogadong ito? Mga abogado na to eh. Alam nila ang tama at alam nila ang batas. Nag-aral yung mga yan. Pero ginigipit sila. At kapag sila'y nanindigan, naging critical sila sa mga maling gawain dyan sa PIDEA, itatapon na lang sila. They have families too. Meron silang pamilya na binubuhay. Pare-pareho tayo. Kung papayagan natin to, mga kababayan, ang ginagawa nila sa inyo ng bangag na presidente, uubusin nila ang pera ng bayan. Uubusin nila, mga palangga. Hindi lang matitira sa inyo. Ang tawag sa ginagawa nila ay mga yung garapalan eh. Wala silang pakialam kahit obvious na, kitang-kita na. Sugapa, garapal, balahura, kahit kitang-kita na taong bayan yung kanilang pang-aapi sa inyo. Pangbubudol, pagkampi sa mga smuggler, sa mga sindikato, they don't care. Ano ang tawag dyan? Kapag ang tao ay wala ng pakiramdam, hindi na niya nakikita yung tama at mali na ginagawa nila, delikado na ang kinabukasan ng lahat. Ibig sabihin, wala sila sa katamang katinuan. Siguro naman may mga kakilala kayo o pamilya ninyo na biktima ng pulburon. 'Di ba? Nag-iiba sila. Yung kanilang mga pag-uugali, minsan naghuhuramentado, minsan katulad ng ginagawa ni Elisa, nagjujumbagan sila ni Kuting dyan. Sa Malacanang, wala silang finesse, wala silang professionalism. Bakit? Bakit ginagawa ng mga taong ito na kahit nakikita ng mga cabinet secretaries nagjujumbagan, nagnanakaw na lang ng basta-basta? Kasi wala na silang sense of responsibility, wala na silang sense of, wala na silang moral, wala na silang sense of morality. Kasi they are bangag. Bangag na bangag. Kaya nga ang mga durugista, pulburonista ay nagiging huramentado kasi yung kanilang neurons, hindi na sila billions of neurons. Baka 7 na lang ang natira sa neurons nila. Kaya sila hindi nakakapag-function ng matino. Pero pagdating sa pagkawat ng pera, doon tumatakbo ang kanilang mga neurons para kayo ay pahirapan. Muli, mga kababayan, this is not about Maharlika anymore. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita.
Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at ishare ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.